Ano-ano matalinong hakbang na yung gagawin ngayong taon na ito? Number 1, grasp God's Word. Number 2, rely on God's promises. Number 3, offer humble worship. Magpakumbaba ka sa pagsamba mo sa Diyos. Sabi sa Mateo 2:9-11, pagkarinig nila sa hari, ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. Nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa at sinamba ang bata. Nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila sa kanyang ng mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira. Ayon sa talata ay lubos na nagalak ang mga lalaking pantas nung sila ay nakarating sa bahay ng bagong silang na Mesaya. Masaya sila dahil mas lalo nilang napatunayan na totoo ang salita ng Diyos. Nagkaroon sila ng kagalakan na kagaya nung kagalakan na naramdaman natin the moment na nilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Then, sabi sa talata, ay nagpatira pa sila at sumamba. Ang salitang Griego sa pagsamba na ginamit dito ay proskuneho. Ang salitang ito ay picture ng isang tao na nagpatira pa na nakadikit ang kanyang ulo sa sahig dahil sa kanya sobrang paggalang at paghanga. Ito ay isang salita na nagpapahayag ng kumpletong pagsuko at kumpletong katapatan. Ito din ang ginamit na salita sa Mateo 4:10. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pinapahiwatig dito ng Panginoong Hesus na ang proskuneho ay sa nag-iisang Diyos lang. Ito ay eksklusibo na ginagawa lang sa Diyos. Kaya nga, ito ay isang paalala sa atin na ang Panginoong Hesus ay karapat-dapat sa ating proskuneho, sa ating pagsamba, sapagkat siya ay Diyos na karapat-dapat sambahin. At alam ito ng mga wise men, kaya nga sila wise, ay dahil alam nilang hindi ordinaryong tao ang pinuntahan nila, kung hindi siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Kaya mas wise sila kaysa sa mga punong pari at tagapagturo ng kautusan dahil sila ang nananampalatayang ang Panginoong Hesus ay Diyos. At makikita natin ito sa kanilang mga regalo. Ang kanilang mga regalo ay merong ibig sabihin. Yung ginto ay regalo para sa isang hari. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging hari ng Panginoong Hesus. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang ruler ng universe. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya kung sinasabi mo kaibigan na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay ibibigay mo sa Kanya ang nararapat para sa isang hari. Yung kamangyan ay ginagamit sa templo para sa pagsamba. Ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi sa 1:1-1-3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang sabi sa talata ay ang salita ay Diyos. Tapos sabi dyan, ay nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, walang kahit anong bagay, hayop, tao, kahit ano pa ang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng salita. Now, sino ang salita? Basahin natin sa John 1:14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nagkatawang tao. Kaibigan, ito ang Panginoong Hesus na sinamba ng mga wise men. Kaibigan, gusto ba maging wise? Sambahin mo na may buong pagpapakumbaba ang Panginoong Hesus. Paano? Ipakita mo sa iyong buhay. Yung mira naman ay ginagamit sa paglilibing. Ito ay nagpapahiwatig ng pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus para mamatay. Siya ang tupa na umako ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundo. Siya ang tagapagligtas na nagbigay ng buhay niya para sa ating lahat. May nagsabi, if our greatest need had been information, God would have sent us an educator. Had been technology, God would have sent us a scientist. Had been money, God would have sent us an economist. Had been pleasure,
God would have sent us an entertainer, but our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior. Alam na alam ng Diyos kung anong pinakamabigat na problema natin. Ang pinakamabigat na problema natin, ito ay ang ating kasalanan na babayaran natin ng walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ipinadala niya yung solusyon, ang Panginoong Hesus na magiging tagapagligtas natin. Siya magbabayad ng lahat ng kaparusahan ng kasalanan natin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Dinadaya tayo ng dyablo para isipin natin na ang pinakamalaking problema natin ay edukasyon, technology, relasyon, pleasure o entertainment. Kaibigan, hindi yan ang pinakamalaking problema natin. Ang pinakamalaking problema natin ay kasalanan na ang kaparusahan ay babayaran natin sa dagat-dagatang apoy ng walang katapusan. Pero, purihin natin ng Diyos dahil mahal na mahal niya tayo dahil binigay niya ang Panginoong Hesus para sa atin. Kaya kaibigan, kung binigay ng Panginoong Hesus ang buhay niya para sa atin, ay ibigay din natin ang buhay natin para sa Kanya. Sambahin natin siya ng may pagpapakumbaba. Ibigay natin sa Kanya ang ating eksklusibong katapatan at pagsamba. Kapag binigay mo ang buhay mo sa Kanya, ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at ito ang wisdom. Yung matutunan mo na magpakumbaba sa dapat pagpakumbabaan. Siya ay ang ating Diyos lamang. Kaibigan, ang totoong pagsamba sa Diyos ay ang pagbibigay mo ng best sa Kanya. Sa England, isang araw si Queen Elizabeth inabutan ng malakas na ulan habang siya ay naglalakad. Napilitan siyang huminto sa isang bahay, kinatok niya at nanghiram siya ng payong. Yung may-ari ng payong, hindi niya namukhaan si Queen Elizabeth kaya pinag-antay niya lang ito sa labas. Tapos, matagal din siya naghanap ng payong kasi nalungkat niya pa, tinignan niya pa ano ba yung pinaaluma at yung pinakamaganda, iiwan niya para sa kanya. And then, yun yung pinakaluma, binigay niya kay Queen Elizabeth. 2 araw makalipas ay pumunta sa kanya yung gwardya ng palasyo at isinauli yung payong sa babae. Nakasulat doon sa maliit na papel ang isang pagpapasalamat na galing kay Queen Elizabeth. Namangha yung babae nung na-realize niya na ang binigyan niya nung lumang payong ay ang reyna pala. At pinagsisihan niya na hindi niya binigay yung kanyang best para kay Queen Elizabeth. Now, kung itong babaeng ito ay gusto niyang ibigay yung best niya para sa isang tao lang, kay Queen Elizabeth, paano naman kaya sa ating Diyos, sa ating King Jesus? Kaibigan, binibigay mo ba ang iyong best para sa Kanya? Sabi ni Stanley Dale, "My life is too precious to waste on myself." Kaibigan, kailan ka nagpatira pa at nagpakumbaba na sumamba sa Diyos? Ano ang regalo na nais mong ibigay sa Panginoong Hesus? Kailan mo huling sinuri ang iyong sarili? At inamin na, Lord, hindi nakakalugod sa iyo itong ginagawa ko. Kaya isusuko ko na ito sa iyo ngayon. Tatalikdan ko na po ang kasalanan na ito. Maring sinasabi mo, kilala ko naman ng Panginoong Hesus. Pero ang tanong kaibigan, kilala ka ba niya? Paano ka ba niya makikilala? Makikilala ka niya kung nagpapatira pa ka sa Kanya at sumasamba. Inaamin mo, kasalanan mo, nagpapakumbaba ka sa Kanya. At kinikilala mo siyang Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya ka na Siya ang anak ng Diyos na karapat dapat sambahin. At yung pagsamba mo sa Kanya, hindi lang tuwing linggo, kung hindi isang lifestyle. Ito ay pinapakita mo sa Kanya na Siya ang master ng buhay mo at hindi ikaw. Yun, doon kanya makikilala dahil ikaw ay naging anak niya na nagbubunga ng pagbabago.